Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 1, Pagsisimula ng bayad na serbisyo, 1. Ako si Dokja. Karaniwan kong ipinapakilala ang sarili ko sa mga tao sa ganitong paraan, at pagkatapos ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. O, ikaw ba ay nag-iisang anak? Nandito ako pero hindi yon ang ibig kong sabihin. Ha? CJ. Ang pangalan ko ay Dokja. Kim Dokja. Si Kim Dokja, Kim na labis na iginagalang na nag-iisang anak, ibinigay sa akin ng aking ama ang pangalang iyon upang maging isang matatag na tao sa aking sarili. Gayunpaman, salamat sa pangalan. Ang ibinigay sa akin ng aking ama, naging karaniwang solong tao lang ako at nag-iisa. Sa madaling salita, ganito yon. Ako si Kim Dokja, 28 taong gulang at walang asawa. Ang hobby ko ay ang magbasa ng mga web novel sa subway. Kung ganoon, gagamitin ko ang aking smartphone. Sa maingay na subway, agad kong itinaas ang aking ulo. Isang pares ng mausisang mata ang nakatitig ng diretsyo sa akin. Sila ay pag-ari ng isang empleyado mula sa pangkat ng Human Resources, Yosanga. Ah, kamusta? Uwi ka na ba mula sa trabaho? Ano naman kay Yosanga si? Maswerte ako. Nagpunta ang manager sa isang business trip ngayon. Umupo si Yosanga agad nang maging bakante ang upuan sa tabi ko. Isang banayad. Ang amoy na nagmumula sa kanyang mga balikat ay nagdulot sa akin ng kaba. Karaniwan bang sumasakay ka sa subway? Yun ni. Nagkaroon ng madilim na ekspresyon si Yosanga. Naisip ko nga, ito ang unang pagkakataon na nakilala ko si Yosanga sa isang tren ng subway. Nagsimula kay personal manager Kang hanggang kay finance manager Han. May mga bulong-bulungan na si Yosanga ay may mga lalaki mula sa kumpanya. Sinasakyan siya pauwi tuwing araw ng trabaho. Ngunit hindi inaasahang mga salita ang lumabas mula sa bibig ni Yosanga, may nagnakaw ng aking bisikleta. Bisikleta. Nagbibisikleta ka papasok. Marami akong overtime nitong mga araw na ito at tila kulang ako sa ehersisyo. Medyo nakakainis pero sulit naman gawin. Aha, nakikita ko. Ngumiti si Yosanga. Sa mas malapit na pagtingin sa kanya, naintindihan ko ang mga damdaming taglay ng mga lalaki para sa kanya. Gayunpaman, wala akong pakialam doon. Bawat tao ay may kanya-kanyang genre ng buhay, at si Yosanga ay isang tao na namuhay sa isang genre na iba sa akin. Pagkatapos ng hindi komportableng pag-uusap, tumingin kami sa aming mga telepono. Binuksan ko ang nobelang api na binabasa ko noon habang si Yosanga. Ano? Ano ito? Pakisuyo, pera. Ha? Espanyol. Naiintindihan ko. Ano ang ibig sabihin nito? Pakibigay naman sa akin ang ilang pera, sagot ni Yosanga nang may pagmamalaki. Nag-aaral sa subway habang pauwi. Talagang iba ang genre niya sa akin. Gayunpaman, ano ang silbi ng pagmememorya ng mga salita? Nagtatrabaho ka ng mabuti. Sa pamamagitan ng paraan, ano ang tinitingnan ni Doc Jessie? Ah, ako eh. Nakatitig si Yosanga sa basi screen ng aking smartphone. Isang nobela ba ito? Nag-aaral ako ng Korean. Wow, gusto ko rin ang mga nobela. Hindi ako nakapagbasa kamakailan dahil wala akong oras ni. Nakakagulat. Gusto ni Yosanga na magbasa ng mga nobela. Murakami Haruki, Raymond Carver, Hankang I. Akala ko nga. Doc Jessie, anong mga manunulat ang gusto mo? Hindi mo malalaman kahit sabihin ko ang kanilang mga pangalan. Marami na akong nabasang nobela. Sino ang mga may akda? Sa panahong ito, talagang mahirap sabihin na nagbabasa ako ng mga web novel bilang libangan. Tumingin ako sa pamagat ng nobela sa api. Ang mundo pagkatapos ng pagbagsak. May akda, Sing Xiangxiong, Gila, ginamit ng may akda ang pangalan ng kanyang nakaraang nobela at ang kanyang pangalan bilang may akda, ngunit may kaunting pagbabago. Nagpasya akong pumunta sa aktwal na pangalan ng salin ng nobela. Hindi ko masabi na nagbabasa ako ng The World After the Fall ni Sing Xiangxiong. Isa lamang itong nobelang pantasya. Well, parang sa Lord of the Rings. Lumaki ang mga mata ni Yosanga. Aha! Ang Panginoon ng mga singsing. Napanood ko na ang pelikula. Maganda ang pelikula. Nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng isang sandali. Tinitigan ako ni Yosanga na parabang naghihintay siyang may masabi ako. Ang aming pag-uusap ay nagiging tensyonado. Kaya, nagpasya akong baguhin ang paksa. Isang taon na mula nang sumali ako sa kumpanya. Ito na ang huli ko. Taon. Ang panahon ay talagang mabilis lumipas. Noong panahong iyon, pareho tayong walang alam, di ba? Tama iyon. Parang kahapon lang pero tapos na ang panahon ng kontrata. Napagtanto ko na may nasabi akong mali nang makita ko si O. Ekspresyon ni Sanga. Ah, ako nakalimutan ko. Si Yosanga ay nakatanggap ng kredito mula sa isang banyagang mamimili noong nakaraang buwan at siya ay napromote na bilang isang full-time na empleyado. Ah, tama. Ang aking pagbati ay nahuli. Pasensya na. Haha, dapat sana ay nag-aral ako ng mabuti para matuto ng banyagang wika. Ah, hindi Doc Jessie. Mayroon pang pagsusuri ng pagganap at ayaw ko mang aminin pero ang tanawin ng pagsasalita ni Yosanga ay kahanga-hanga. Parang ang ilaw ng entablado ng mundo ay nakatutok lamang sa isa. Tao. Kung ang mundong ito ay isang nobela, ang pangunahing tauhan ay magiging ganitong tao. Sa katunayan, ito ay ang hindi maiiwasang resulta. Hindi ko pa nasubukan pero naglaan ng pagsisikap si Yosanga. Nagbasa lang ako ng mga nobela sa internet habang si Yosanga nag-aral ng mabuti.
Natural lamang na si Yosanga ay magiging isang full-time na empleyado at ang aking kontrata ay matatapos. Yun. Doc Jesse. Kung hindi mo alintana, gusto mo bang malaman ang api na ginagamit ko? Sandaling naging malayo ang boses ni Yosanga. Parang ang mundo ay napakalayo. Pinaghandaan ko ang aking isipan at tumitig ng diretsyo sa harap. Isang batang lalaki ang nakaupo sa upuan sa tapat ko sa tren. Mga 10 taong gulang siya o higit pa. Hawak ng bata ang lambat para sa pangangalap ng insekto habang siya ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina, tumatawang masaya. Doc Jesse, ano kaya kung iba ang buhay ko ngayon? Ibig sabihin, paano kung iba ang genre ng buhay ko? Kim Doc-eun. Kung ang genre ng aking buhay ay hindi realismo kundi pantasya, maaari ba akong maging pangunahing tauhan? Hindi ko alam. Marahil ay mananatiling hindi alam magpakailanman. Gayunpaman, may isang bagay akong alam. Okay lang, Yosanga si. Ha? Hindi ito gagana kahit sabihin mo sa akin ng api. Ang genre ng aking buhay ay malinaw na realismo. May solo na buhay si Dokja. Ha? Ano? Isa lang akong tao na ganyan. Sa ganitong uri, hindi ako isang pangunahing tauhan kundi isang nag-iisang tao. Ang buhay ng isang solo, si Yosanga, ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, inalog ko ang aking mga kamay upang ipakita na talagang ayos lang. Hindi ko alam kung bakit, pero talagang nag-aalala ang taong ito para sa akin. Marahil dahil siya ay bahagi ng departamento ng tauhan. Nandyan na ako. Alam ko ang aking pagganap. Talagang magaling si Doc Jesse. Kung gayon, mamumuhay ako ng isang buhay na garing. Parang may napagpasyahan si Yosanga nang siya ay bumalik sa pag-aaral ng Espanyol. Tumingin ako sa kanya ng ilang sandali bago bumalik sa nobela. Lahat ay bumalik na sa normal, ngunit sa kakaiba, hindi maayos ang aking pag-scroll sa nobela. Marahil ito ay dahil napagtanto ko ang bigat ng realidad na hindi ko ma-scroll pababa. Noong panahong iyon, may lumitaw na abiso sa itaas ng aking smartphone. Mayroon kang isang bagong sulat. Galing ito sa may akda ng mga paraan ng pag-survive. Binuksan ko ang liham. Mahal na mambabasa, ang aking nobela ay magiging bayad mula alas -7 ng gabi. Makakatulong ito. Suwerte. Isa kalakip. Sinabi ng may akda na bibigyan niya ako ng regalo. Ano ang regalo? Tulad ng aking pangalan, ako rin ay isang mambabasa sa aking kalikasan. Kaya, nasasabik akong matanggap ang sulat. Hindi masama ang mamuhay bilang isang mambabasa. Tiningnan ko ang oras. Alas -6:55 ng gabi. Mayroon akong eksaktong 5 minuto bago naging monetized ang nobela sa alas -7 ng gabi. Pagkatapos, binuksan ko ang aking listahan ng mga paboritong nobela sa api. Dahil ako lang ang nagbasa, dapat akong mag-iwan ng pagbati at magbigay. Lakas sa may akda. Gayunpaman, walang ganitong trabaho. Sinubukan kong i-type ang ruined ng ilang beses sa search box pero pareho pa rin ang resulta. Nawala nang walang bakas ang bulletin board para sa mga paraan ng pagbuhay. Nakakabighani. Mayroon bang naitalang kaso ng isang nobela na naging nawala nang walang abiso ng ito ay nakatakdang i-monetize? Sa sandaling iyon, namatay ang mga ilaw ng subway at naging madilim ang loob ng tren. Kiik! Ang tren ng subway ay umalog ng malakas at naglabas ng metalikong tunog. Dahil dito, napasigaw si Yosanga at hinawakan ang aking braso. Nakarinig ako ng ingay mula sa ibang tao na nagiging abala. Hinawakan ni Yosanga ang aking braso. Napakahigpit na mas pinansin ko ang sakit sa aking kaliwang braso kaysa sa biglang paghinto. Umabot ng 12 segundo bago tuluyang huminto ang tren. Pagkatapos, narinig ko ang maguguluhang boses na nagmumula sa lahat ng dako. Ano? Ano ito? Sa dilim, 1 o 2 ilaw ng smartphone ang nagbukas. Mahigpit pa ring hawak ni Yosanga ang aking kaliwang braso habang tinanong niya, anong nangyayari? Nagkunwari akong walang pakialam. Huwag mag-alala. Walang anuman. Ganoon ba? Marahil ito ay isang kabuluhan mula sa isang pagpapakamatay. Maglalabas ng anunsyo ang inhinyero sa lalong madaling panahon. Nang matapos akong magsalita, narinig ko ang anunsyo ng inhinyero, sinasabihan ang lahat ng pasahero sa tren. Sinasabihan ang lahat ng pasahero sa tren. Ang maingay na paligid ay naging tahimik. Huminga ako ng malalim at binuksan ang aking bibig. Tingnan mo, hindi ito malaking bagay. Ngayon ay may ipapadalang paghingi ng tawad at muling babalik ang kuryente. Ang lahat tumakbo. Tumakbo. Ano? May narinig na tunog ng beep at huminto ang pagsasahimpapawid. Naging magulo ang loob ng tren. Doc Jesse. Ano ito? Isang maliwanag na ilaw ang sumiklab mula sa harapan ng tren ng subway. May malakas na tunog ng pagtambol na sinundan ng isang pagsabog. May isang bagay na papalapit dito sa kadiliman. Sadyang nagkataon lamang na nakita ko ang orasan sa sandaling ito, 7 oras ng gabi. Tik, parang ang mundo ay humihinto. Pagkatapos, narinig ko ang isang boses. Ang libreng serbisyo ng Planetary System 8,612 ay tinapos na. Nagsimula na ang pangunahing senaryo. Ito ang sandali na nagbago ang genre ng aking buhay.